Kasi kahit ano po ang ma-achieve natin, kahit pa nga ialay natin yung buhay natin sa Panginoon, kahit na nga sunugin ka dahil sa iyong paniniwala sa Kanya, kung hindi tunay ang iyong pananampalataya, kapahamakan pa rin ang ending niyan. Kasi hindi ang magagawa mo at magagawa ko ang nagliligtas natin, kung di sino si Jesus, siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Hindi kung sino ka, kahit ano ka pa sa mundo na ito, kahit ikaw pang pinaka-powerful, ikaw ang pinaka-makapangyarihan, mayaman sa mundo na ito, kung hindi si Kristo Jesus yung ginawa niya, ang pinanampalatayaan mo, hindi ka pa rin maliligtas sa mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buksan po natin ating mga Bibles sa 2 Peter chapter 2, verses 17 to 22. Samahan po niyo akong basahin natin ang salita ng Diyos. 2 Peter chapter 2, verses 17 to 22. 2 Peter 2, 17 to 22. Kung kayo po ay handa na, basahin po natin ang salita ng Diyos. These are waterless springs and mist driven by a storm. For them, the gloom of utter darkness has been reserved. For speaking loud boasts of folly, they entice by sensual passions of the flesh, those who are barely escaping from those who live in error. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. For if, after they have escaped the defilements of the world, through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would have been better for them never to have known the way of righteousness, than after knowing it to turn back from the holy commandment delivered to them. What the true proverb says has happened to them. The dog returns to its own vomit, and the sow, after washing herself, returns to wallow in the mire. May the Lord bless us for the reading of His Word. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po naming itinatalaga sa inyo ang aming mga sarili. Marami pong salamat sa pagkabasa ng inyong salita. Nawa ang buhay mong salita ang kumilos at gumawa sa amin. At ang kapangyarihan nito'y lubos po naming maranasan. Hubugin po ang aming mga kaisipan. Bigyan nga po kami ng pananampalataya upang sumunod sa inyong kalooban. At higit sa lahat, panghawakan at manindigan sa inyong mga pangako. Turuan niyo nga po kami na magtiwala sa inyo ng lubos. Tulungan niyo nga po kami na sumunod sa inyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, kahit ano pa ang mangyari. Ito pong aming kahilingan sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sa ngalan ni Kristo Jesus na siyang aming Panginoon, at ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Maraming pong salamat. Maaari na po kayong maupo. Lubha po talagang very encouraging ito pong ating sermon series sa 2 Peter, no? Na confirming our calling. At nawa nga po sa sermon series na ito, magkaroon po tayo ng katiyakan, hindi lamang sa ating pong kaligtasan, kundi mapatunayan po natin sa mundo na tunay nga po, ikaw at ako ay tunay na mananampalataya. Hindi sa pamagitan ng isang perpektong buhay, kundi sa isang buhay na nakatalaga-talaga kay Kristo. Ibig sabihin, kahit tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, dahil ang pangako ng Panginoon, kung ating kukumpisal ang ating mga pagkakasala, tayo kanyang papatawarin, tayo kanyang lilinisin. Anong pinakamahalaga? Tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang nakakatakot sa lahat ay yung para bagang okay lang yung buhay mo, ikaw ay nagtatagumpay, ikaw ay namumuhay sa karangyaan, no, kung anong gusto mo, nakukuha mo, pero hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Katulad nga na madalas ko pong sabihin, kapag tayo po'y pasaway sa Panginoon, pero okay lang ang buhay mo, yun na po ang pinakamatinding paghusga sa iyo. Kasi winidhold na ni Lord yung kanyang restraint sa iyo, napigilan ka sa iyong pagkakasala o sa iyong kasalanan. At ikaw nga ay patungo na sa kapahamakan. Nawa hindi po maging ganun ang ating kalagayan. All the more, ikaw at ako, no, i-confirm, patunayan sa buhay mo, no, sa isip, sa salita at sa gawa, mapatunayan na tayo nga po ay mga mananampalataya. Ang title nga po ng ating message ngayon ay Dog and Pig Theology.
Hindi ko po alam kung ito po ay inyo na pong napakinggan. No? Dog and Pig Theology, the deadly and disappointing traits of false teachers. Mula sa 2 Peter 2:17 to 22. Alam po ninyo, ang katotohanan talaga, darating ang panahon, no? Patindi pa ng patindi, marami talagang mga nagsasabing mga Kristiyano tatalikod sa pananampalataya. Yan po ay hindi na natin dapat ikagulat. No? Kundi dapat tayo po, na mga mananampalataya, hindi lang ma-warn, no? Hindi lang tayo mabigyan ng warning, kundi tayo po ay makinig. Kasi sigurado po ang salita ng Diyos. Pero ano nga po ba ang dog and pig theology? What is dog and pig theology? It is the belief and lifestyle of false teachers that give away their true opinion about Christianity. Carnal desires, such as sensuality, love of money, and corrupt authority are more important to them than Christian supremacy and the Bible's centrality. So pinapahayag ng theology na to na meron talaga mga tao sa buhay nila at paniniwala nila, bagaman nagsasabi sila na sila yung mga Kristiyano, ang kanilang mga buhay naman ay para pa rin katulad ng dati. No? Ang mahal nila, hindi ang Panginoon, kundi ang kanilang pananalapi at kapangyarihan. Ang kanilang kapangyarihan ay baluktot at buktot. Ito'y naayon sa mundo, hindi ayon sa salita ng Diyos. At yun ang pinakamahalaga sa kanila. Imbis na ang kalooban ng Panginoon, ang pinakamahalaga ay yung mga sarili nilang kagustuhan o pinapangarap o ninanais na kung kaya nga naman, maging ang salita ng Diyos ay tahasan nilang sinusuway. Now, hence, those who are into dog and pig theology always go back to their sinful lifestyle. Kaya ang ending, balik sa dating gawi. Balik sa dating ugali. Balik sa dating buhay na para bagang hindi mga tunay na mananampalataya. Alam po niyo, throughout chapter 2 ng letter ni Peter, it gives numerous descriptions of false teachers. Ang dami pong paglalarawan na nating nakita. At ito'y sa muling passage na to, inalarawan naman sa pamagitan ng metaphor. No? It was so urgent kasi and important to him since false teachers divide households and bring true faith to dispute. Ang siste po kasi, dahil sa mga huwad na tagapagturo at mga huwad na katuruan, nahati ang mga iglesia o ang mga churches. Nalilito tuloy yung mga mananampalataya. Ano na nga ba ang totoo? Nasisiraan ng loob ang mga tunay na mananampalataya. At maging ating mga pananampalataya ngayon, pinagdududahan natin. Ayun po masaklap na katotohanan. Kaya nga po Peter discusses the horrible destiny and destruction of false teachers. Kaya binabalaan ni Pedro, hindi sila makakatakas. Mayroong paghusga sa kanila. So though the ultimate judgment of heretical false teachers is guaranteed, Peter wrote as he did because of the damage they continue to inflict on the church. Dahil napakatindi ng kanilang ibinubungang pagkasira sa church ng ating Panginoon, kaya pinagdidiinan ni Pedro ang kanilang tiyak na paghusga. Certain types of people seem to be particularly selected for recruitment by false teachers. Kung makikita natin sa pagtuturo ni Pedro, na mayroong mga kalikasan yung mga napapasunod nila eh. Kaya nga po mahalaga, as Peter explains, God's deliverance from ungodly people and offers a clear description of false teachers to be avoided. Kaya inilalarawan ni Pedro, ano ba yung hindi lang pag-uugali kundi kalikasan ng mga false teachers. Nang sa ganun, ito po ay ating maiwasan. And additionally, he explains the destruction that false teaching can bring to the church. Kaya nga pinapaliwanag niya na hindi ito dapat ikibit-balikat natin kasi matindi ang pagkapuksa o pagkasira na kailang dinudulot sa katawan ng ating Panginoon. And these are solemn warnings to all who profess to be followers of Christ. We either bear the fruit of the Spirit or the works of the flesh. Kaya nga maging sa Galatians chapter 5, si Paul, maliwanag niyang ipinaliwanag na kung tayo mamumuhay pa ayon sa laman, ito yung mga masasamang ugali o masasamang kalikasan ng ating makikita sa ating buhay. Pero kung tayo nabubuhay sa Espiritu, ang pagiging makadiyos ang makikita sa ating mga buhay. Kaya ito pa yung warning sa atin. Inyo po bang inaasam-asam na makita sa buhay ninyo yung kalikasan ng Diyos?
na tayo'y lumalayo na talaga sa luma nating kalikasan o pagkatao o pagkabulok o pagkakasala. Nawa kayo po, ikaw at ako ay ma-excite sa katotohanan ng pangako ng Diyos ay totoo. Hindi ka lang man yan niligtas, ikaw ay babaguhin niya. Babaguhin ka niya para sa mabuti. Opo, tama kayo, tinanggap ka niya maging sino ka man. Pero hindi ka mananatiling gaya ng dati. Kasi gusto niya, kung ano yung best version mo, yun ang mapagkaloob niya. At yun ay sa kalikasan ng ating Panginoon. Kaya nga po, our professions and claims do not make us Christians. Hindi porkit sinabi ng iyong mga labi, ako'y Kristiyano, pastor, nag-pray to receive ako, no? Tinanggap ko si Kristo bilang aking sariling Panginoon, tagapagligtas, nagsisi ako. Hindi po yun ang paraan o dahilan kaya ka Kristiyano. Our regeneration as evidence of our obedient faith does. No? Yung ating bagong likha, yung kapanganakang muli sa ating pong spirito na sumusunod sa kalooban ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya, yan po yung nakakapagligtas sa atin. Yan po yung nagpapatotoo na tayo nga po yung mga Kristiyano. Kaya nga pagka ikaw ay Kristiyano pero pasaway ka sa kalooban ng Panginoon, pagdudahan natin yung sarili natin. Kasi yung bago nating kalikasan, yun ang may kakayahan para sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya gaano man kaganda ang buhay mo, gaano ka man katagumpay, gaano man naabot ang mga pangarap mo kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon, abay questionable ang ating pananampalataya. And since false teachers arise from among the believers, they ought to be vigilant and watchful. Dahil nga po mula sa ating hanay, no, lalabas ang false teachings, lalabas ang false teachers, dapat tayo maging mapagbantay. Dapat tayo mag-ingat. No? Kaya kahit po ang inyong lingkod, no? Ito pong mensahe na to hindi lang para sa inyo, para sa ating lahat. Ako, lalo na sa akin bilang lingkod. Baka ngayon, paturo-turo pa ako ng Word of God, ng false teachers, ng false teachings. Isa pala ako doon. Hindi pala ako totoong mananampalataya. Kaya po, as we mentioned last time, the false teachers Peter refers to in chapter 2 were most likely apostates. Ibig sabihin, talagang hindi po sila mananampalataya. Sa labi lamang sila mga Kristiyano, pero sa puso ay hindi po. They were people who professed to be Christians but they refused to follow Christ's teachings and example. Kaya kung obserbahan natin ang mga tao o mga tagapagturo, ito bang tao na ito, ang tanong natin sa sarili natin, ito bang tao na to, yung sinasabi ba niya tungkol sa salita ng Diyos, ginagawa niya? At totoo bang iyan ang sinabi ng ating Panginoon? At ang mga halimbawa ng ating Panginoon, tunay niya bang sinusunod? So they joined the physical church, ito pong mga false teachers, but were not part of God's spiritual family. So posible, bahagi ng church, ang mga huwad na Kristiyano, huwad na tagapagturo, huwad na mga turo, pero hindi talaga bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Hindi ba nakaka-shock yun? Na malaman, faithful ka naglilingkod kay Lord. No, kamukha po ang inyong lingkod. No? Mahigit 3 dekada. At sa GCF, mahigit 2 dekada. No? Noon pa man, magkasama na kami. Nauna pa si Elder Romy. No? Magkasama na kami. Paano kung biglang isang araw ma-realize ko o ma-realize ninyo, hubad pala ang pananampalataya na meron ng inyong lingkod. Di ba nakakatakot at nakakashock yun? Kaya itong sermon series natin confirming our calling, no? Seryosohin po natin. Tiyakin natin na tayo nga ay may tunay na pananampalataya. Kasi ang mga false teachers, they were religionists but were not regenerated. Sa biglang tingin, no? Kasi prayerful, laging present sa gawain. Diba? Laging eager tumulong sa gawain, sa lahat, sa oras, sa talento, sa kanilang resources. Pero hindi naman talaga nabago yung puso. Nagkaroon lang ng outward appearance na parang mga Kristiyano. Yun po yung pinakamasaklap. Alam po nyo, habang sinasabi ko ito, itong warning na to, hindi lang para sa inyo. Ito rin po yung para sa akin. No, lalo na ngayon, no, sa role na ginagampanan ng Diyos, sobra talagang pagod. Na-realize ko, no, halos 5 oras na lang pala ang tulog ko, no, kada araw. Of course, hindi laging ganun. Minsan mas mababa, ilang oras, 2, ganun. Minsan mahaba naman ng konti.
Pero di ba, shocking na nagsasakripisyo ka sa gawain, pero hindi pala totoo. Yung ending mo, no? Impyerno ka pala, shocking yun. Kaya nga like Peter, Paul urges all believers to evaluate their faith. In 2 Corinthians 13:5, he says, 2 Corinthians 13:5, si Paul po ang nagtuturo nito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Ang sabi niya, examine yourselves. No, kasama siya dyan, kasama tayo. Test yourselves. Or do you not realize about yourselves that Jesus Christ is in you unless you fail to meet the test? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos, si Kristo nang nananahan sa atin. Kung nananahan siya sa atin, tapos sinusuway natin siya, parang kabalintunaan yun. Di ba? Parang hindi siya consistent. Parang naglalaban yung katotohanan na ito sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po in 2 Peter 2:22, dog and pig theology refers to the idea that false teachers like unclean animals are inherently incapable of true change and will return to their former sinful ways even after experiencing a period of apparent righteousness. Kaya ang issue dito yung being, hindi yung doing. Kaya nga po mahalaga yung ating bang nature na palitan. Kasi kung hindi po napalitan yung nature natin, katulad ng sinabing yung aso babalik sa kanyang suka, yung baboy babalik sa lubluban sa putik. Ganun kasi yun ang nature nila eh. Kaya nga mahalaga, ikaw at ako bilang Kristiyano, na bago ba yung nature natin kung sino talaga tayo? Peter uses the proverb, a dog returns to its own vomit and a sow having washed to her wallowing in the mire, to illustrate the nature of false teachers. Kaya nga, itong napakatinding metaphor na to o paglalarawan, no, tandaan natin at tanungin natin yung ating mga sarili. Tayo ba? Yung parang natikman na natin, naranasan na natin ang kabutihan ng Panginoon, pero bumabalik pa rin tayo dun sa lumang buhay natin. Dog and pig theology, the deadly and disappointing traits of false teachers. As a dog returns to his vomit, so a fool repeats his folly. Yan po ay nakasulat sa Proverbs 26:11. No, doon po hinango yan ni Peter. And the proverb illustrates that a fool is stubbornly inflexible and repeats their mistakes, similar to a dog returning to its vomit. So kaya pag ang nature mo, no, paulit-ulit matigas ang ulo mo, pabalik-balik ka, hindi ko po sinasabing naging perfect ka na. Ang sinasabi ko, kung yung nature mo, no, parang naging madali pa sa'yo ang sumuway sa Panginoon, abay, delikado po ang iyong kalagayan. Delikado po ang ating kalagayan. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, may bago ng kalikasan. May bago ng nature. At yung bagong nature na ito ang nagtutulak sa iyo at sa akin para maging masunurin sa ating Panginoon. Tandaan natin, no, sa Jewish culture, yung dogs and pigs were considered unclean animals. Unacceptable yan sa ating Panginoon. And by comparing false teachers to these animals, Peter implies that they are inherently unclean and will inevitably return to their sinful ways, regardless of any superficial attempts at repentance or cleansing. Kaya nga kung tayo po nagre-repent, nagpapalinis sa Panginoon, pero sa kaibuturan ng ating puso, walang tunay na pagbabago, abay, dapat matakot po tayo. So sa madaling salita, hindi tayo dapat para bagang mag-exert ng effort para maging banal, matuwid. Kung hindi higit lalo, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, humingi ng habag, at hingi ng Kanyang biyaya, tulungan niya tayong magbago. Kasi sa totoo lang, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Actually, the passage suggests that false teachers, despite potentially appearing righteous or having a temporary experience of faith, are not truly transformed and will ultimately revert to their original ungodly behavior. Kaya nga kung tayo po, pagkatapos ng maraming taon, nakibaka tayo, di ba? Ang dami nating challenges as a church. Ipinaglaban natin ating pananampalataya. May mga oppositions. Ang daming problema sa buhay. Di ba? Tapos isang araw sasabihin mo,
Pastor, babalik na lang ako sa dati kong religion. Kasi ang hirap pala magpaka-Kristiyano. Ang ibig lang sabihin nun, hindi ka talaga nakakilala sa Panginoon. Hindi ka talaga binago niya. And just as washed pig will return to the mire, so too will false teachers. Despite any initial appearance of righteousness, return to their sinful ways. The dog and pig theology highlights the importance of discerning true faith from mere outward appearances and warns against trusting those who claim to be righteous but ultimately revert to their old sinful ways. Kaya pag tayo po ay bumabalik dun sa makasalanang gawin natin, dapat matakot tayo, katulad sinasabi ko po kanina. Dapat tayo magsisi, dapat humingi tayo ng awa sa ating Panginoon na tayo kanyang tulungan. Bakit? Ang katotohanan, makinig po kayong mabuti, practice betrays nature. Practice betrays nature. Kung ano talaga yung kalikasan mo, yun yung makikita sa gawin mo sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya katulad ng aso, katulad ng baboy, di ba? Kahit napaliguan mo yan, kahit pabanguhan mo yan, kahit bihisan mo yan, no? Pag binisan mo ba yung baboy na ang damit niya worth 100 million? Iingatan ba ng baboy yung worth 100 million na damit? Di ba hindi? Bakit? Yung baboy, pag nakakita yan ng burak, ng dumi, talagang magdadive siya doon. Kaya nga itong paalala to, kung apply natin sa ating sarili, tignan natin yung nature natin. Kasi kahit anong ma-achieve mo sa buhay, kung yung nature mo hindi mababago, destruction ang kauwian nito. Dogs return to corruption that comes from within them. Vomit. Pigs return to filth that they find outside themselves, even though their handlers may clean them up occasionally. Remember, Peter compared false teachers to unclean dogs and swine to see that indeed practice betrays nature. Yan po'y ayon sa verse by verse commentary. So how to overcome false teachers and false teachings? Quick review lang tayo sa mga pinag-usapan natin in the past. Kung makikita nyo, ang haba, isang chapter yung dinivote ni Peter. Kasi nga may warning. Dahil pag hindi natin pinakinggan yung warning, distraction ang kauuwian na to. So, yung warning na yon, makakabuti sa iyo at sa akin. Bakit? Upang tayo po'y magsikap na tiyakin ang ating pananampalataya. Kasi ang mahirap ito. Kampante tayo, comfortable tayo, akala natin tunay na tayong Kristiyano, alam natin pupunta na tayo sa langit, tapos magigising tayo isang araw, harap tayo sa Panginoon, kasama pala tayo doon sa magsasabing, Lord, nagturo kami, no? Nagturo kami na yung salita, ayon sa iyong ngalan, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa kami ng mga himala. Pagkatapos sasabihin ni Jesus, hindi kita kilala, no? Hello? Hindi kita kilala. Lumayas ka at ipapatapong ka sa inyong impyerno. Di ba, nakakagimbal yun? Kaya nga, as we preach to you these messages, ang motive po namin dyan is love. Ayaw po namin na niisa sa atin, darating ng panahon, no? Maging po ang aming mga sarili, na pag tayo harap sa Panginoon, na tayo po'y madidisappoint. Kasi umaasa tayo ng langit, pero impyerno pala tayo. Nawa, maiwasan po natin yun. Nawa itong warning ni Peter, talagang seryosohin natin at isapuso natin at gawin po natin kung ano pong nararapat. Humingi ng habag, humingi ng biyaya ng Diyos. Kasi kahit ano po ang ma-achieve natin, kahit pa nga ialay natin yung buhay natin sa Panginoon, kahit na nga sunugin ka dahil sa iyong paniniwala sa Kanya, kung hindi tunay ang iyong pananampalataya, kapahamakan pa rin ang ending niyan. Kasi hindi ang magagawa mo at magagawa ko ang nagliligtas natin, kung di sino si Jesus, siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Hindi kung sino ka, kahit ano ka pa sa mundo na ito, kahit ikaw pang pinaka-powerful, ikaw ang pinaka-makapangyarihan, mayaman sa mundo na ito, kung hindi si Kristo Jesus yung ginawa niya, ang pinanampalatayaan mo, hindi ka pa rin maliligtas sa mundo. So how to overcome false teachers and false teachings? Basahin natin ng malakas sabay-sabay. Be warned that false teachers and false teachings are realities in the church. Hindi natin ito maiiwasan, realidad dyan. Pangalawa, be armed from the devastating influence of false teachers and false teachings. Nawa,
proteksyonan natin yung ating sarili dahil hindi naman natin sila maiwasan, no? Dapat nakataas yung guard natin, yung gwardiya natin, na hindi tayo maimpluwensyahan ng kanilang mapanirang mga maling turo at ng mga huwad na tagapagturo na ito. Pero kasabay noon, be assured of God's sovereignty. Huwag naman tayong panghinaan ng loob o masiraan ng loob kasi bagaman, no, parang nagtatanggumpay ang masama, hindi po talaga sila magtatagumpay. Meron silang araw at hindi sila makakaligtas sa ating Panginoon. So how to accept God's judgment to false teachers and false teachings? Fear for the sure judgment of God to the ungodly. Kaya nga dapat katakutan natin, no? Hindi porket matagumpay ka ngayon, kahit na sumusuway ka kay Lord, hindi, sigurado ang paghusga ng ating Panginoon. Sigurado yan. Every evil will be punished. Pero sa kabilang banda, let us hope for the sure deliverance of God to the godly. Kaya nga tayo magtiyaga, tayo magpunyagi, tayo magpatuloy. Huwag tayong pa-impluensya sa masama. Bakit? Kasi ililigtas tayo ng Panginoon. Bagaman parang napakakapangyarihan ng masama sa mundo na ito, hindi yun totoo. Ang mas makapangyarihan ng ating Panginoon. Para lang silang mas makapangyarihan. So how to cope with blots and blemishes in our fellowship? Dahil sa kalagitnaan nga natin ay katotohanan, resist the nature of false teachers. We can resist, you know why? Because we have the nature, the new nature of Christ. Pangalawa, remember the devastating consequences of their actions. Ang dulo ng kanilang mga ginagawa, kapahamakan. Kaya wag natin itong kalilimutan upang wag natin silang pamarisan. Pangatlo po't panghuli, reject the sinful characteristics of false teachers. Wag natin silang pamarisan. I-reject natin ito, wag natin tanggapin. Kaya nga po, antindi ng illustration, ng description ni Peter sa kanilang mga characteristics upang hindi natin ito mamiss. Kaya sa segment na ito na ating sermon ngayon, examine how false teachers are described, the dangers they pose, and how we can remain faithful and discern truth from falsehood. Dapat bihasa tayo, bihasa ka, para malaman mo yung karakteristik ng mga false teachers na ito. Hindi lamang para malaman mo, kundi maunawaan mo at iwasan yung panganib na kanilang naidudulot. At nawa, maintindihan natin paano tayo manatiling tapat at paano natin malaman, no, ng madalian kung ano nga yung mga kasinungalingan na idinudulot nila. Alam po nyo, 2 Peter 17:22 focuses on the characteristics and dangers of false teachers with a call to discernment and faithfulness. Kaya nga po, watch out for the characteristic of false teachers. Watch out for the characteristics of false teachers. Pangalawa, be on your guard against the dangers of false teachers. And finally, take heed the call to discernment and faithfulness. Alam po nyo, yung context ng 2 Peter is the warning against false teachers and the importance of remaining steadfast in the faith. Hindi lamang tayo binababalaan, no, sa mga huwad na tagapagturo at huwad na katuruan. Tayo rin po ay pinaalalahanan sa kahalagahan ng alin na tayo dapat manatiling matatag, matibay sa ating pananampalataya. So today we will examine 2 Peter 2:17-22 to see how false teachers are described, the dangers they pose, and how we can remain faithful and discern truth from falsehood. Kaya nga po pinaka-epektibo po nating sandata yung salita ng Diyos. Kaya po in-encourage po ng yung lingkod na buksan niyo po yung salita ng Diyos. Huwag lang kayo nakikinig. Hindi pwede yung sabi kasi ni pastor Dapat ang ating statement, sabi yan ng salita ng Diyos na narinig namin na sinabi ni pastor. So watch out for the characteristics of false teachers, mga kapatid. In verse 17, Peter uses the imagery of waterless springs and mist driven by a storm to describe false teachers who appear promising but are ultimately empty and destructive, leading to confusion and spiritual harm. Inalarawan po ni Pedro, no, sa pamagitan ng mga metaphors na ito upang ipakita sa atin na sa biglang tingin, para silang mga totoong tagasunod ni Kristo. Pero ang totoo, yung kanilang mga sinasabi, empty, no, walang basihan sa salita ng Diyos.
hungkag, walang laman, at patungo siya sa kapahamakan. Yun ang katotohanan. At anong naidudulot niya sa mga Kristiyano? Nako-confuse, nalilito yung mga mananampalataya. Ano na nga ba talaga ang totoo? Kasi ibang klase itong mga tao na to, ang gagaling nila. Pero sumasalungat sila sa kalooban ng Diyos. So nalilito ang mga mahihina at ang mga walang alam. Bakit? Kasi kapanipaniwala sila. Pero taliwas sa kalang ginagawa sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga it result to spiritual harm. So watch out for the characteristics of false teachers. Dating pong bantayan, kanilang mga gawa. Huwag nating hayaan na tayo po ay maimpluwensyahan ng mga taong ito. Watch out for their empty promises. Mag-ingat sa kanilang mga walang laman na pangako. Watch out for their arrogance and exploitation. Mag-ingat sa kanilang kayabangan at pagsasamantala. No? Ito bang mga tao na to na nagsasabing sila'y maka-Diyos, saan nila hinuhugot yung kanilang confidence? Hindi kaya kayabangan iyon? Hindi kaya sa kabila ng kanilang kabaitan, pinagsasamantalahan tayo. Kaya maging kaming inyong lingkod, binabantayan namin yung mga sarili namin. You know why? Kasi ang mga GCFer po, likas na mababait, matulungin. Pero nag-iingat kami na wala ni isa sa inyong sasamantalahin namin na para sa aming sariling kapakanan, di ba? Kayo'y aming kakaibiganin para lang may usad yung aming sariling kapakanan. Pero yun daw yung kalikasan ng mga false teachers na ito. Para may usad nila yung gusto nila, mapangyari nila yung mga pinaplano nila, sariling plano. Kinakaibigan ka, kinakaibigan ako, kinukuha yung loob natin. Bakit? Para pala mapagsamantalahan tayo. Tayo po ba ay nabibiktima nila? O tayo kaya? Tanong natin, tayo ba kaya naman ang ganito? So let's watch out for their arrogance and their exploitation. Let us watch out for their empty promises. Empty yan sapagkat hindi yan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Peter sa verse 17, these are waterless springs and misdriven by a storm. Pero look at the last statement. Ano yung warning? For them, the gloom of utter darkness has been reserved. Di ba nakakapangilabot yun? Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Pakinggan niyo mabuti, inilaan na ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar. Sa ganung description, ano yung naalala natin? Alam niyo, sa madaling salita, may kaparosang naghihintay talaga. Don't take my word. Take the word of God. Kasi yung word ko pwede kong baguhin eh. Hindi ba? Pero yung word ni Lord, hindi yan magbabago. Kaya in-encourage ko kayo, tiyakin natin, pag may naririnig tayo, ano ba yan? Opinion ba yan ng tao? Opinion yan ng Diyos. Pag opinion yan ng tao, flexible yan. It may happen, it may not. Pero pag opinion siya ng Diyos, sinabi siya ng Diyos, kamukha for them, the gloom of utter darkness has been reserved, nakalaan na para sa mga taong ito, ang kaparusahan, salita ng Diyos yan, dapat ko siyang paniwalaan. Waterless springs, ang sabi niya, para silang mga batis na walang tubig, na kung kailan uhaw na uho ka, tapos inaasam mo, makakainom ka, wala pala. These false teachers promise something life-giving, like a spring offering water, but in reality, they offer nothing of substance. They may seem to provide spiritual nourishment, but they ultimately leave people spiritually thirsty and unfulfilled. Parang maging sa kanilang pagturo, parang dapat mag-grow spiritually, pero hindi pala. Hindi nasasatisfy yung pagkauhaw. Diba dapat naman talaga tayo mauhaw, magutom sa salita ng Diyos, pero ang intindihin natin dito, merong unfulfillment. Tayo di ba habang nauuhaw, nagugutom sa salita ng Diyos and we engage with the Word of God, we are satisfied with the Word.
Kaya nga tignan natin rin yung ating sarili, saan tayo nag-i-enjoy? Nag-i-enjoy ka ba sa Word of God o boring para sa iyong salita ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, mismo ang salita ng Diyos, pagkain daw ng ating espiritu. Ngayon kung hindi ka nag-i-enjoy sa Word of God, ang ibig sabihin, baka wala kang espiritu ng Diyos. O hindi na bago ang iyong nature kasi wala kang pinapakain na salita ng Diyos. Kaya hindi mo siya ma-enjoy. At ang sabi pa ni Peter, driven by a storm. The imagery suggests instability and lack of direction, like clouds that appear to offer relief but actually driven by a storm. And these false teachers and their teachings may seem promising but are ultimately unsubstantial and lead to confusion and spiritual harm. At yung pong pinakamasaklap doon, di po ba? Bagaman very promising, ang mga pangako, ang mga turo, pero ang dulo nun ay kapahamakan. Kasi hindi naman nila sinasandigan, hindi naman talaga nila pinangahawakan ng salita ng Diyos. So Peter is telling you and me to watch out for their empty promises. Watch out for the empty promises of false teachers. Mag-ingat po tayo sa kanilang mga walang laman na pangako. Ulitin ko po, empty yung promise kasi human promises. Katulad ng kasabihan, sa tao daw, ang pangako ay napapako. Pero kay Lord, di ba, kung talagang ayon sa salita ng Diyos yung itinuturo, yung ipinapangako, tiyak magaganap yun. Yun nga po ang katibayan sa Old Testament ng false prophets, hindi po ba? Ang mga true prophets of the Lord, kung anong sinabi nila, itaga mo sa bato, mangyayari yan. Kaya nga pagka hindi nangyari ang prophesy ng prophets noong Old Testament period, ay huwad sila, hindi sila kay Lord. And Peter used the imagery of waterless springs and mist driven by a storm to describe false teachers who appear promising but are ultimately empty and destructive, leading to confusion and spiritual harm. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pinakikinggan, no? Maging sa social media. Peter is warning the church about false teachers who are spreading deception. They are not only spreading deception, they are leading people astray. He uses these vivid metaphors to highlight the dangerous nature of their teachings and the need to be vigilant against them. Kaya nga yung tinatanggap ba nating katuruan, maging kami, no, you test, no, maging kami po yung itinuturo namin sa inyo. Yung mga katotohanan bang sinasabi namin na talagang galing sa salita ng Diyos, dinadala ba kayo ng mga katotohanan nito sa kapahamakan? No? Tanungin natin ating sarili. Hindi, pastor, ikaw yung nagsabi. Dapat ka ba namin pagdudahan? Hindi ko naman sinabing pagdudahan nyo ako. Ang sinabi ko, patunayan nyo kung totoo nga ba ang sinabi ko. Kasi dapat yung tama nating attitude. Di ba, pastor, para namang wala akong tiwala sa inyo? Hindi. Kaya nga kung talagang nagtitiwala kayo, sisikapin nyo, napapatunayan ninyo mismo, ayon sa salita ng Diyos at ng buhay ninyo, na totoo ang sinasabi ko. Yun po yung tamang attitude, di ba? Ano bang sabi niyan sa Bible, sa Acts, di ba? Para lang mga taga-Bereans. At ang sabi pa nga ni Paul, they are more noble, di ba? Ang mga Bereans, they are more noble than the first Christians. So you know why? Kasi habang nagpipreach si Paul ng Word of God, chine-check nila yung Scripture. So hindi po yun pagdududa. Actually, ine-encourage yun ng salita ng Diyos. Kaya nga po mahalaga, after you listen to a sermon, no, sa GCF man yan o saan, i-check nyo talaga yung Scripture. Hindi dahil po, porket ang galing, makinig po kayong mabuti. Madalas po, ang mga false teachers, ang mga huwad na tagapagturo, magaling sila. Magaling sila. Ni wala pong sinabing yung mga lingkod. Kasi magaling sila eh. Ba't sila magaling? Can you imagine that? False, ang tawag ko sa kanila yung tinuturo na true lies. True lies. Totoong kasinungalingan, pero paniniwalaan. Di ba ang daming ganun? Sa bansa na lang natin marami. No? Ang yayaman nga nila pati pinangungunahan nilang mga religion. Wag nyo na po akong pilitin, pangalanan ko sila. No? Ang clue ko na lang, marami taga Pampanga. Ayan. Taga Pampanga po sila.
dito ang roots nila. No? Kaya nakakapangilabot eh. No? At nawa hindi tayo kasama doon. Tanungin natin sarili, yung mga katuruan bang tinatanggap ko, dinadala ba ako nito sa kabanalan o sa kapahamakan? Kasi kaya katanggap-tanggap yung mga true lies nila, alam nyo bakit? Kasi may bahagi doon na totoo naman. Katulad lang yan ng lason eh. Alam niyo po ba yung mga lason, lalo sa lason ng daga? Halos 97 to 98% pagkain yan eh. Maliit lang na portion yung lason. Kasi paano yung kakainin? Paano yung magiging bait? Alam niyo, ganun rin po mag-operate ang mga ito. Para lang rin si Satan yan, di ba? Parang sa Garden of Eve, ginamit yung Word of God pero may konting twist. Ganon rin ang mga false teachers. Ito kayang ating titignan, saan kaya ako nililid ng katotohanan na ito? Kung ito'y sa kapahamakan, ay hindi yan kay Lord. Kung ito'y sa kabanalan, yan kay Lord. And the passage emphasizes the importance of discerning true and false teachings and warns against being misled by those who promise freedom but are ultimately slaves of corruption. Kaya kung higit lalo ako nagiging alipin ng kasalanan, lalo kang namumuhay sa kasalanan, yan ang bunga ng mga katuruan tinatanggap mo, ay pagdudahan mo. Makinig po kayong mabuti. Sa mga tunay na mananampalataya, hindi na po normal sa atin ang mamuhay sa kasalanan. So, pastor, hindi na ako dapat nagkakasala. Hindi naman sinabi ng Bible na hindi ka na magkakasala. Actually, nililaw yan ni John sa kanyang sulat. Kaya nga may 1 John 1:9, di ba? Bakit? Kasi nagkakasala pa rin ang Kristiyano. Pero sinasabi ni John at sinasabi ng salita ng Diyos, yung mamuhay ka, yung para maglublob ka katulad ng swine, di ba? Ay ibang usapan yun. Bakit? Yung nature mo, hindi na bago. Pastor, hirap na po ako. 1,000 times na po ako nag-confess ng same sin. Ang sakit-sakit na po sa kalooban. So, pwede po bang tanggapin ko na lang na normal na lang kasi yun? Hindi po. Actually, yung pagkukumisal, yung pag-effort na malinis, mabanal lang yung sarili, actually, senyales yun ng buhay. Kasi kung patay ka sa spirito, hindi ka mag-struggle. Kaya kung nagsa-struggle ka sa righteousness sa buhay mo, sign ng life yun. Kasi isang patay sa spirito, walang issue yan. Okay lang kahit magkasala siya. Kaya ganito itong mga huwad na tagapagturo na ito Hindi man kumukurap pag sila'y nagsisinungaling. Hindi naman sinabi ng Diyos, pero sabihin na sinabi ito ng Diyos, kalooban ito ng Diyos. Hindi man lang sila nanginginig, katulad ng passage last week, hindi man sila nanginginig. Habang ginagawa nila ang mga pagsuway sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tanungin natin ating mga sarili, how does this apply to our world today? Are there people who offer empty promises or things that are not reliable? Idagdag pa natin, meron ba tayong mga ganun pinaniniwalaan? Akala natin totoo. Alam nyo, meron po ako narinig nga sa isang online na gawain. Madaling araw yun. Habang ako po'y nasa retreat, ang sabi niya nga, unahin mo lang si Lord, araw-araw, yung araw mo magiging smooth. Di ba napakaganda naman yung prinsipyo na yun? Prayer gathering. Pag inuna mo si Lord, nag-devotion ka, nag-pray ka, magiging smooth na yung buo mong araw. Di ba napakaganda naman? Kaya lang yun ba talaga sinasabi ng Word of God? Na pag ikaw ay nag-pray, nag-devotion ka, wala ka magiging problema sa buong araw. Baka nga mas marami ka magiging problema. Yung nga lang, dahil nag-devotion ka, nag-pray ka, naihanda yung puso mo. Kahit na ikaw ay nagagalit na, nagagalit, napapaalanan ka ng salita ng Diyos na binasa mo, so nagpipigil ka sa sarili. Kahit na nagalit ka, nagtaas ang boses mo, pero dahil pinalahan ka ng salita ng Diyos, hindi mo hinahamak ang kapwa mo, hindi mo sila inaaway, hindi mo sila minamaliit, hindi ka nagkakasala. Bakit? Kasi napaalalahanan ka, nag-pray ka, nag-devotion ka, napalakas ka na ng Lord. Pero marami pong katuruan na gano'n, di ba? Pag naging mas malapit ka kay Lord, lalayuan ka ng masasamang espiritu, ng problema. Totoo yun. Sino nagsabi nun? Nasaan sa Bible yun? Hindi nyo ba naalala sa gospel, di ba? Si Jesus ba pag dumarating sa isang lugar, nagkakaripasan palayubay masasamang espiritu? Pag binabasa nyo yung Bible, anong sinasabi ng gospel? Saan tumatakbo yung mga inaalihan ng masamang espiritu? Palayo o palapit kay Jesus?
Di ba lumalapit pa sila kay Jesus? At sinasabi silang, ikaw ang anak ng Diyos. At papatahimikin nila sila. Kaya minsan, meron po tayong mga pinaniniwalaan na huwad pala, mali pala. Pero ang ganda kasing pakinggan eh. Tsaka tayo may pakinabang. Kaya wag po natin paniniwalaan ng anuman po tinuturo sa mundo. Ang galing po ng mga itinuturo ngayon. No, dahil sa media, dahil sa technology, ay talagang mahinumaling ka. Kasi minsan pa may mga magaganda pang background music. Diba? Tapos ang ganda mga wordings na lumalabas at very promising talaga. Pero mga empty promises pala yan. Kaya wag po natin kakalimutan ang salita ng Diyos. Sabi pa nga ni Peter sa verse 18, for speaking loud boasts of folly, they entice by sensual passions of the flesh, those who are barely escaping from those who live in error. Sa pamamagitan ng mayayabang na pananalita na panay kahangalan lamang, ginagamit nilang pagnanasa ng laman upang maakit sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Kaya nga po mga kapatid, watch out for their arrogance and exploitations. Mag-ingat po sa kanilang kayabangan at pagsasamantala. Their arrogance and lack of wisdom are obvious when we compare them with the Word of God. Kaya yun po yung antidote dyan eh. Pag very confident sila, at pansinin po nyo ito ha, trademark po ng mga false teachers, napaka-confident nila. Kaya hindi natin mapansin na mali na pala yung sinasabi nila. Pag ikaw, di ba tayo, pag hindi tayo sanay magsinungaling, obvious, di ba? Natitense ka, kumukurap ka, di ba? Yung kamay mo nanginginig. Pero itong mga tao na to, kalos na yung puso. Habang binibigkas ang kasinungalingan, hindi man lang kumukurap. Habang sinasabi ang mga mapanirang salita na naglilid sa kapahamakan, hindi man lang kinikilabutan. Kaya nga tignan natin yun. No? Ang ating antidote, ibase natin. Ito bang sinabi, o ang sinabi ko ba ay ayon talaga sa salita ng Diyos? Na ang yabang-yabang pa ng sabihin ko? We need to do that. Why? Because they exploit the desires of the flesh. They manipulate people's desires for personal gain. Kamukha ngayon, sa aking pag-warn sa inyo, anong makukuha ko? Baka nga ma-open ko pa kayo di ba? But we are giving you warnings. Why? Kasi sa totoo lang po talaga mahal namin kayo. Ayaw po namin kayong mapahamak. So how can we identify and resist those who exploit our desires? Let us check the Word if what they are telling us are true and from the Word of God. Kaya nga, be on your guard against the dangers of false teachers. Be on your guard. Maging mapagbantay po tayo. You know what? In 2 Peter 2:19, Peter uses the phrase enslaved to immorality to highlight the hypocrisy of false teachers who promise freedom but are themselves bound by their own immoral actions, suggesting that they are slaves to their own desires rather than to God. Kaya katulad po ng binanggit ko po sa Central, pag may isang religious leader o mananampalataya, yung sinabi niya ay pag in-evaluate mo, immoral, illegal, teka muna. Binibigyan ba tayo is the Word of God warranting us to do immoral things and illegal things? Alam na po natin yung sagot, hindi. Kaya nga, be on your guard against the dangers of false teachers. Bakit tayo pinapaiwas ng Diyos sa mga bagay na illegal at immoral? Kasi ikakapahamak natin yun. Ikakapahamak natin. At ganito po ang kalikasan nila. Wala silang pakialam kung yun ay immoral o illegal. Basta ang alam nila, yun ang tama. Kaya be on your guard against the danger of false freedom. Be on your guard against the danger of returning to sin. Kasi kung ang sinasabi nila, hindi, malaya kang gawin kung ano ang gusto mo. Yun ang tama. Yun ba talagang tinuturo ng salita ng Diyos? Kaya sabi sa verse 19, they promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption, for whatever overcomes a person, to that he is enslaved.
Ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Kaya minsan, iniisip natin, di pastor kasi normal na to, ito na yung ginagawa ng marami. Kahit na alam nating immoral, kahit na alam na illegal, normal na kasi ito eh. Teka muna. Opo, malaya na tayo na gawin kung ano man ang gusto nating gawin, pero hindi lahat beneficial. Yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. At dito, winawarn tayo na hindi ganun ang kalayaan natin. Hindi ka malaya na gawin ang lahat kahit na magkasala. Kaya nga ito po yung hypocrisy ng mga teachers na ito. Peter is pointing out the contradiction between what these false teachers preach and how they live. Kaya maganda tignan natin, ano ba yung pamumuhay ng tao na ito? Moral, illegal, no? Hindi ayon sa salita ng Diyos. They claim to offer freedom, perhaps for moral constraints or the law, but they are actually enslaved to their own immoral desires. Meron bang ganon? No? Enslaved to immorality. And the phrase enslaved to immorality, dito sa ating binasa, slaves of corruption, emphasizes that these false teachers are not truly free. Ipinapakita po ito na talagang hindi sila malaya. Hindi sila malaya, but rather are controlled by their own sinful behaviors. They are not masters of their own lives, but rather are ruled by their desires. Ganun ba tayo rin naman? Alam po niyo, Peter's statement implies that true freedom comes from not from rejecting morality, but from following God's way, which leads to a life of freedom from sin and its consequences. Pwede po ba nating basahin ito ng malakas sabay-sabay? Peter's statement implies that true freedom comes not from rejecting morality, but from following God's way, which leads to a life of freedom from sin and its consequences. Kaya nga po hindi porket parang magandang pakinggan, parang tama naman siya, kung hindi naman siya pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa paraan ng Panginoon, hindi po yan tunay na kalayaan. Dapat po ang ating susundin ang kalooban ng Diyos, ang kalooban niya na nakasulat sa salita ng Diyos na nagtutulak sa atin, na nagdadala sa atin sa tunay na kalayaan sa kasalanan. Ngayon, marahil ang predicament, pastor, complicated yung buhay namin. Ang tanong ko sa inyo, may imposible ba sa Diyos? Kung iniligtas, nakayanan kang ligtas ng Panginoon sa iyong kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno. At ngayon, nasa isang sitwasyon na parang ang hirap, complicated, pastor, complicated. Meron bang imposible sa Diyos? Pag ikaw ay anak ng Diyos, tumawag ka sa Kanya, Panginoon, rescue me. Iligtas mo ko, tulungan mo ko sa sitwasyon ko na ito na napaka-imposible. Gusto kong kumawala sa tanikalan ng kasalanan, sa bilangguan ng kasamaan, sa kulungan ng kadiliman. Palayain mo ko. Hindi ba kalooban yun ng Diyos? At kung yun ay ating idadalangin, magdadalawa ba siyang isip para ikaw iligtas? God wants us to lead to freedom because He saved us for freedom. Kaya magtiwala po tayo huwag tayong magpakakampante na okay lang yan sis, okay lang yan Brad. Hindi po yan okay. Okay. Peter contrasts this enslavement to immorality with the true freedom that believers have in Christ. What is that? True freedom is freedom from what? From sin. And the power of darkness, not freedom to do whatever one wants. Hindi ka pinalaya ng Diyos para gawin mo kung anong gusto mo lang. Ikaw ay may tunay na kalayaan kasi pinalaya ka na niya sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan. Sis, it's okay. Yan, it's okay lang. Just let Him walk. So what are the false freedoms that we are tempted to pursue? So ano yung mga kalayaan na sinasabi na para maging malaya ka na, hindi ka na makonsensya, tanggapin mo na lang to. Norm yan, kahit na immoral, kahit na kasalanan. Nawawag po tayong dumating sa ganun sitwasyon. Ang kasalanan ay kasalanan, malaki o maliit na kasalanan, yan ang dahilan kung bakit napako si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Meron nga nagsabi, di ba? Hindi naman daw yung mga Hudyo, yung mga sundalo o yung mga Roman soldiers ang nagpako kay Christ eh.
At hindi rin daw yung mga pako ang talang dahilan. Ano daw, bakit napako si Jesus? Dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. So wag natin tatanggapin ang kasalanan ay normal lang sa atin. Kaya ang paalala ni Pedro sa verse 20, "For if after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome." Notice the last part. The last state has become worse for them than the first. Yung kasing danger yun eh. Mas magiging malala ka pa kesa nung una. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumikilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. At yun po yung dapat nating iwasan, mga kapatid. Kaya nga, be on your guard against the danger of returning to sin. Kasi ang babala, if they have escaped the defilements of the world, ang ibig sabihin, the idea of being cleansed by the blood of Christ, and they caught in them again, ang paliwanag po ay the danger of returning to old sins and the need to stay focused on Christ. Kaya nga mahalaga na para tayo po'y makalayo dun sa kasamaang maling pag-uugali at pamumuhay, we need to be focused on the Lord, on His person and on His sacrifice. Ang tanong ko, katulad ng sinabi salita ng Diyos, hahayaan mo bang mapako pa muli si Kristo Jesus dahil sa iyong kasalanan? Kung sasabihin mo, hindi, okay lang, pastor, namamuhay ako sa... parang sinasabi mo, okay lang, mapako ulit si Jesus. Ganun po yun, ang implication. So hindi po tayo ganoon. Kaya nga sa verse 21, ang sabi pa ni Peter, "For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandment delivered to them." Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid. Bakit? Kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila, ay talikuran nila ito. Kasi bakit mo pa nalaman ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kung tatalikuran mo din naman? Mas masahol ka pa kaysa sa dati. Kaya tanungin natin ating mga sarili, how can we stay focused on Christ and resist the temptation to return to old sins? Nawa ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoon upang tayo manatiling pong tapat at talikuran po natin hindi si Kristo kundi ang ating mga kasalanan. Kaya finally, and I will close, take heed the call to discernment and faithfulness. In 2 Peter 2:22, Peter uses the proverbs, a dog returns to its vomit and a sow after washing returns to wallowing in the mire, to illustrate the deeper nature of false teachers in the inability to genuinely change after initially appearing to be reformed. Kaya nga mahalaga yung being mo. Yun ang asikasuhin natin, yung bagong kalikasan upang yung ating mga gawi at pamumuhay maging mabuti at banal. Peter is warning against false teachers who, despite initially appearing to be part of the Christian community, ultimately revert to their old sinful ways. Kaya bantayan natin ating mga sarili na hindi tayo maging ganun. Mga kapatid, accept the final warning ng verse 22. Take heed the call to faithfulness. Tayo po'y manatiling tapat, mga kapatid. Kaya ang paalala ni Pedro sa verse 22, what the true proverb says has happened to them. The dog returns to its own vomit, and the sow, after washing herself, returns to wallow in the mire. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang, ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang iniluwana, at ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Nawa hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Alam po ito, pinapakita nito yung nature na hindi na bago. Yun pa rin ang old sinful nature maglilid sa sinful habits. Kaya babalikan mo yun. Kaya dapat tiyakin natin, binago tayo ng Panginoon. Ipinapaliwanag nito na pag hindi tayo talaga napailalim sa tunay na pagbabago ng puso't karakter, yung ating kalikasan, mga gawi, ay mananatiling masama.
You know what? Peter uses these proverbs to emphasize that these false teachers never truly experience a genuine transformation of heart and that their actions are a reflection of their underlying nature. Kaya itest natin yung ating mga pananampalataya, mga kapatid. Talaga bang may bagong likas na sa akin? Kasi ang implication nito, baka tayo magkaroon ng false conversion. Meaning, no, katulad po ng Proverbs, it suggests that outward reformation is not a reliable indicator of genuine faith. Hindi porkit wala ka ng bisyo ngayon, Kristiyano ka na. Alam nyo ba na kahit hindi ka Kristiyano, pwedeng mawala ang bisyo mo? Sabihan ka lang ng doktor, alam mo, pag hindi mo tinigilan yung bisyo mo, abay, 1 linggo na lang ang buhay mo. Di ba, ganunin ka lang ng doktor, mawawala lahat ng bisyo mo eh. At marami pong ganun. Kaya hindi porkit wala ka ng bisyo, mabait ka na hindi po totoo na meron ka ng conversion. Kung gusto nyo patunayan ng yung pananampalataya, una yung pagkauhaw, pagkagutom mo sa salita ng Diyos. Yung pagsunod, hindi ka lang nag-aaral ng salita ng Diyos, yung buhay mo, talagang gusto mo may ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang kalikasan mo, ang naisin mo, luwalhatiin siya, no, sa buhay mo. So huwag tayong magkaroon ng false conversion. No? At pinapahalagan ito yung importance of inner transformation. Peter emphasizes the need for a true change of heart, not just a superficial change in behavior. Hindi lang ang goal mo mabago yung pag-uugali, kundi mabago talaga yung kalikasan mo. Kaya nga po, sinisikap namin na hindi lang kayo paliwanagan. Hindi lang transfer of information, kundi transformation ang pinamamanik namin sa salita ng Diyos. And finally, warning to Christians. The passage serves as a warning to Christians to be discerning and not to be deceived by false teachers who may appear to be reformed but are not. Huwag po tayo magkamali. Kaya ang tanong po sa atin, how can we live out our faith in a way that reflects the truth of the gospel, even in the face of opposition? Kaya doon tayo masusubok eh. Ikaw ba'y sumusunod lang kay Lord pag madali yung buhay, masaya yung buhay? Pag magkasundo tayo, magkasundo sa church, maganda yung ginagawa ni Lord, pero pagka problema na, babay. Pag na-open ka na, nasaktan ka na, babay. Paano natin mapapatunayan ating pananampalataya? Paano natin mapapatunayan na mahal talaga natin si Lord? Paano natin mapapatunayan na mahal nga natin bawat isa? Kaya encouragement ko po sa inyo as we close, let's be discerning in our faith. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Let's seek the truth and make every effort to be rooted in God's Word. Tiyakin natin ang bawat paniniwala natin, bawat pananampalataya natin, talagang nakaangkla sa salita ng Diyos. Let us remain faithful in our faith even when it is difficult. Hindi pwede yung kung kailan ka lang komportable, doon ka lang sumusunod kay Lord, doon ka lang nag-a-attend kasi komportable. Kahit pa nga ang tindi-tindi ng pagdurusa mo, ikaw ay magpapatuloy na tapat sa iyong pananampalataya. Let us stay focused on Christ and to be a light in the darkness. Kasi kung mapatunayan mo ang iyong pananampalataya, magliliwanag ka sa mundo na ito, maakay mo hindi lang yung pamilya mo, kundi ang mas maraming tao. Kaya nga let us examine how false teachers are described, the dangers they pose, and how we can remain faithful and discern truth from falsehood. How? Watch out for the characteristics of false teachers. Can you say that aloud? Secondly, be on your guard against the dangers of false teachers. And finally, yes, brothers and sisters, take heed the call to discernment and faithfulness. Let's be discerning in our faith to remain faithful to Christ, even in the face of false teachings and challenges. Let us all be vigilant and watchful, avoiding all false teachers and false teachings. Let us not flirt with borderline temptations. Instead, put sin decisively behind us. Don't believe na it is a normal thing to live in sin, mga kapatid. No. Let us not be envious when we see those in error seemingly rewarded. The blackest darkness is reserved for them. Come to Christ. Don't just come to church.
come to Christ, don't just come to church. Confirm your calling daily. Carefully and vigilantly evaluate all teachings. Kaya nga po mga kapatid, let us all seek to know Christ more. Kaya nga po, relentlessly here at GC Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Shall we bow our heads, shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, salamat po sa paalala ng iyong salita. Kahabagan niyo nga po kaming totoo. Hindi lang kami, kundi ang aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Nawang yung biyaya at habag mag-umapaw sa amin. Ang aming mga pananampalatay maging totoo at tulungan niyo nga po kaming patunayan ito sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon.